Here we go. Wake up slow, let the stillness speak. Find the fire in my bones, so to speak. A single breath, like a rising tide. Feeling strong with nothing left to hide. This is the ritual I believe in. Watch the light, watch it keep on weaving. Every thread of hope into the day, washing all the shadows all away. I'm following the sunrise, burning in my soul. Every step I take is making me feel whole. With a flash of lightning, a thunderclap of truth. Feeling fierce, feeling bold, living in my youth. Sunrise soul, let the fire grow. Melting all the crust, putting on a show. With a crackle and a blaze, a heart full of spark. Got the flame, lighting up the dark. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is Pinay Mom in South Korea. Samahan niyo ko ngayong araw na to. Diyan lang kayo. Kumusta kayo, to netizens? Ako, same pa rin. Medyo nahihirapan pa rin. Anyway, may nagtanong. Na-miss niyo to, no? Kasi, ilang videos din na walang may tanong portion eh. Ang first question, anong grade na si Ina and Ijun dito sa Korea? Hindi ko alam kung grade 11 na si Ina. Kasi magkaiba dito sa Korea and sa Philippines eh. Si Ina, first year middle school student. Si Ijun, second year naman siya as a... hindi pala! High school na pala si Ina! Nalito eh. Dadalawa lang anak ko, nalilito pa ako. Anyway, si Ina, first year high school. Si Ijun, second year naman as a middle school. And the next question, nagte-taekwondo na ba ulit si Ina? Yes. Active na siya ulit sa taekwondo. And happy naman siya. Nag-rush siya ngayon sa English Academy. I think sa second semester, babalik ulit siya sa English Academy. Pero, hindi pa ulit namin na pag-uusapan. Bakasyon pa naman. So, Alex and I want the kids to enjoy their summer break. Yung wala muna sila masyadong iniisip about their studies. Another question, bakit hindi ako makipag-collab? Mas komportable kasi ako na kami lang ng family ko, yung content ko. From extrovert, naging introvert na ako to netizens. Mas gusto ko na ang asawa ko, ang family ko, and ang sarili ko, ang company ko. And happy naman ako na ganito yung life ko. Yung collaborations kasi, makakatulong talaga yon sa channel ko. Lalo na kung makikipag-collab ako sa mga malalaki na yung channels, 'di ba? And yung mga sinasabi nyo na Pinay living in South Korea, like si Aling Mirna, si Lucky Doyun, masyado po silang malayo sa Seoul. As in, ang layo-layo ng lugar nila. 4 hours din ng biyahe. So, I think it's impossible for us to do a collaboration video unless merong dadayo sa amin. Ang totoo, hindi ko kilala si Aling Mirna. Nakilala ko lang siya through to netizens kasi may mga nagko-comment and may nag-send sa akin ng video niya na umiiyak siya sa dami ng problema niya. Lalong-lalo na yung asawa niya kasi nag-loan. Ang hirap talaga kapag may utang kasi ang taas ng interest. And I feel Aling Mirna kasi bago kami magkaroon ng magandang buhay, ang dami din namin pinagdaan ng mag-asawa, lalong-lalo na nung bago ko dito sa Korea. Parang binugbog kami ni Lord ng pagsubok. So, kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan sa buhay, kanya-kanya tayo ng struggles, may mga problems tayo, hardships, part ng life yan. Pero nasa sa atin din yon kung paano natin i-handle lahat ng dumating na problema sa buhay natin. So for Aling Mirna, laban lang, kayang-kaya mo yan, and remember that you are not alone.
I'm sure maraming nagmamahal sa'yo and maraming nagpe-pray for you and your family. And you are blessed. And keep your faith. Maniwala ka na lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon, lilipas yan. Natatawa ako kung makapag-message ako kay Aling Mirna. Alam mo naman, close kami, no? Pero, kidding aside to netizen, syempre, kapwa Pinay ko yun na nandito sa Korea. Anyway, supportahan nyo si Aling Mirna. Okay ba yun? Sabi nyo okay. My agent is here. You say hi naman. What? They said you're so handsome. Thank you. Are you handsome? Sabi ko sa kanya, tulungan mo naman si Mami, kailangan ko magpalit na ng kortina. So siya naglagay ng pins. Tapos si Ina, naghugas ng pinggan. May times na sila na din naghahanda ng merienda nila kasi hindi ko talaga kaya. Kagaya ngayon to netizens. May hingal na ako. Mami, mult yung patas niya. Teka. Thank you. Praying na gumaling na ako to netizens para makabalik na ako sa normal kong pamumuhay. Masyado namang sagad yung pagkakalagay ni Adrian. Mafe-feel mo na yung tusok. Pero magrereklamo pa ba ako? Tinulungan na nga ako ng bunso ko. Dapat grateful na lang ako. Woke up with the sunlight dancing on my face. Put my shoes on slowly, ready for the day. Coffee in the morning, music in my head. I don't need a reason to smile again. Oh, the sky is open and my heart feels light. Step by step, I'm walking. Kahit may sakit ako, gusto ko productive pa rin ako. Pero kapag hindi ko na kaya, hindi ko na pinipilit yung sarili ko. Pinapahinga ko na. Pag ang tupi, flat na flat, ibig sabihin si Alex nagtupi nun. Mas magaling magtupi and magplancha si Alex kaysa sa akin. May Dunkin Donuts! Mali ng address to netizens. Every little moment feels like I'm almost there. Madalas ako mag-order online lately. Bili ako ng tasty. Tapos, melon. Nakain na namin yung una eh. Ay, mukhang hindi masarap tong bago. Masyado naman maliit. Bumili ako ng condensed milk. Tapos, Castella. Liit naman. Liit. Tapos, itong peach. Ang problema, kapag nag-order ka sa Kupang, ang daming basura. Bumili ako ng chichirya to netizens. Itong banana cake, sobrang sarap. Tapos ito, alam nyo, lasang uishi natin. Ito. Para sa amin pala itong Dunkin Donuts, regalo ng isang to netizen. Thank you so much, Anne. Favorite ng mga kids to. Thank you, thank you. God bless you. Sakto gutom na ako eh. Kakasuka ko lang to netizens. Huwag ko sanang isukat to. Sayang. Walang choco butternut dito sa Korea. Magbalat ko si Ina ng peach.
Ina gusto niya yung peach na hinog. Ako gusto ko yung matigas-tigas. Mahilig ako sa matigas na prutas. Nakakatawa. Hi to netizens! Nagpahinga ako. Buti medyo umokay na yung pakiramdam ko. Kaya, magluluto ako ng chicken caldereta. Ano ulam nyo? Everyday, alam nyo ang prayer ko, maging maayos ang pakiramdam ko para maasikaso ko ang family ko. Lalong-lalo na ngayon na bakasyon si Ina and Ijun. Banding magkapatid. Wala na akong bell pepper. Akala ko meron pa. Meron pala akong caldereta mix. Vlog chick quiz. So, pag nag-aasaran kami mag-ina, sasabihin niya, I hate you. Sasabihin ko, I love you. Tikuin na you. Only you. Ito yung pinaka-importanteng part. Ngunit ka mabayo. Inis na inis si Ijun kapag ganun yung pronunciation ko. Ako lang natatawa. Hayaan nyo na ako to netizens. Ito yung nagpapasaya sa akin. Fry muna natin ang potatoes and carrots. Ay! Set aside. Mas malasa yata kapag pinry muna yung carrots and potatoes, no? Sear natin ang chicken. Set aside ang chicken. Mag-gisa na tayo ng bawang at sibuyas. Wow, galing ha. Nasanay na ako na maraming bawang at sibuyas yung niluluto ko. Lagay na din natin yung kamatis. Wala akong liver spread to netizens. Lagyan ko ng chicken cube. Lagay ko na yung chicken. Lagyan na natin ng tubig. Takpan natin para mas mabilis lumambot yung chicken. Nilaban ko yung cortina sa room ni Ina. Palitan ko na. Ang dami kong cortina na hindi na ginagamit. Ipunin ko lang to netizens. Tapos, isama ko sa bazaar. Hopefully next year. Pag magaling na ako. Para makasama ko kayo ulit. Bilis ng panahon to netizens. Si Ina and Ijun na laging naka-angkla sa akin ngayon. Very independent na. Kaya i-enjoy nyo yung oras nyo. Kasama yung mga anak nyo habang maliliit pa sila.
Lagay na natin ang caldereta mix. Lagay na natin ang carrots and potatoes. Lagyan ko ng cheese. Mukhang masarap yung caldereta. Mauna na kaming kumain ng mga bata. Medyo late si Alex eh. Pang thumbnail. Binilhan ako ni Alex ng avocado kasi alam niyang favorite ko to. Season ba ng avocado sa Pinas ngayon? Mas gusto ko yung asukal yung nilalagay ko sa honey. Sayang. Sarap. Gusto din to ni Alex. Yung natira lagay ko sa freezer. Masarap din to lagyan ng powdered milk, no? Sarap. Sobrang sarap. This is our dinner. Kain tayo. Ano papa? Here we go. Wake up slow, let the stillness speak. Find the fire in my bones, so to speak. A single breath, like a rising tide. Feeling strong with nothing left to hide. This is the ritual I believe in. Watch the light, watch it keep on. Si Ina nagpapaalam kung pwede siyang magpunta sa Caribbean Bay together with her friend. So, nag-okay ako. Pero sabi ko sa kanya, kailangan magpaalam ka din sa apa mo. Pag nag-okay si apa, then you can go. Tapos, I asked her din kung totoo ba yung bullying. Nangyari ba sa school nila? Nabully ba siya? Nambubully ba siya? Ang sabi niya, Mami, yung napapanood mo sa K-drama, hindi nangyayari sa school namin, hindi ako nabully at hindi ako nambubully. So, wag kang mag-alala. And then, nag-thank you ako sa kanya. Sabi ko, alam mo, sobrang thankful si Mami kasi open ka sa akin. Sabi ko, big girl ka na. Kasi tinanong ko kung gusto niya mag-boyfriend. Hindi pa daw. Focus muna siya sa pag-aaral. Na-enjoy nyo din ba yung pakikipagkwentuhan sa teenager nyo na anak? Ako, yes. Ay, ito netizens. Pasensya na kayo sa edit ko. May improve pa yan ng may improve. Na-appreciate ko yung feedback nyo. Pero alam nyo yung iba, pwede namang sabihin ng maayos. Nag-start pa lang ako sa editing. Kinakapa ko pa yan. Hanggang sa magamay ko yan. Huwag kayong mag-alala. Yung pagluluto nga, napag-aralan ko eh. Editing pa kaya. Mo, diba? Thank you kasi nandyan lang kayo. Kahit hindi na ganun ka ganda yung edit ng videos ko. Anyway, that's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching. And if you're new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye. Love you.